Hello mga ga, ito na po yung ating fried ensaymada recipe. Yes, talaga naman na kahit wala po tayong mga oven, ay pwede talaga tayong makaluto nito. Para-paraan na lang po talaga mga ga kung paano po tayo kikita na kahit wala po tayong mga oven. Kaya huwag na nating patagalin ito at simula na po natin. So dito gagamit lang po ako ng first class flour. Kung wala kayong mga first class flour, pwede naman yung all-purpose flour. And then yung ating yung ating bread and prover, optional lang po ito yung ating bread and prover mga ga. Kung wala po kayo nito ay wag nyo na lang pong lagyan. Gagamit lang po ako dito ng iodized salt sa ating asin at yung ating light brown sugar at gagamit po ako dito ng mantika kasi preprituhin po natin ito. At maglagay tayo ng vanilla at yung ating itlog at saka ilagay na din natin dito yung ating tubig. Dito sa ating tubig mga ga ay pwede tayong gumamit dito ng evaporated milk pero hindi na po tayo dito maglagay ng mantika. Naglagay po ako dito ng kaunti lang po na mantika para iwas kunat po kasi hindi po ako dito naglagay ng or hindi po ako gumamit ng evaporated milk. Yung ating margarine ay pwedeng gumamit dito ng puro shortening at pwede ding unsalted butter, pwede ding yung butter compound or yung pure butter. At masahin lang po natin yung ating dough. Kung wala po tayong mga machine na pwedeng pangpakinis ng ating dough ay pwede talaga na masahin po natin ito ng mano-mano. Medyo busy po tayo ngayon mga ga kaya hindi po ako nakapagmasa dito ng mano-mano. Yung aking dough ay pinadaan ko po ito sa aking dough roller machine at pinutol ko lang po ito sa 30 grams. At nang natapos ko nang putulin lahat ay diretso ko na po ito i-form kasi malambot lang naman yung aking dough. At sa paraan naman sa pag-form po natin dito ay tingnan nyo lang po yung ginagawa ko mga ga. Bali yung ating dough ay pabain lang po natin bago po natin ito iikot. Kung matagal ka ng followers ko guys, siguro naman ay nakikita mo na yung video natin, yung ating mga upload na yung ating cinnamon rolls ay niluto din natin dito sa mantika. Bali, pinirito din natin. At yung ating pandikuko ay niluto din natin dito sa ating mantika. Pinirito din natin yung ating pandikuko. Madali lang po talaga itong i-form mga ga. Bali, pumili ka lang dyan sa tatlong pamamaraan na yung pinapakita ko. Kung alin dyan sa tatlo yung pamamaraan na madali para sa'yo. Kung gusto ka naman na gumawa dito ng 1 kilo, ay dublihin mo lang po yung ating recipe na nakalagay po sa ating video screen. At mga ga ha, hindi po ako na dito naglagay ng palaman ha. Bali, simple lang po talaga itong ating ensaymada. Walang palaman po sa loob. At kailangan po yung ating plancha na paglalagyan ay banyahan po natin ng shortening para hindi dumikit at pwede din na magdas po tayo ng harina sa ating plancha. At palsahin lang po natin yung ating dough ng nasa 70 to 80% bago po natin ito prituhin. Mga ga, yung ating dough recipe na ito ay pwede talaga na lutuin din natin sa ating mga oven. At nasa inyo na yan kung maglagay po kayo dito ng palaman sa loob sa ating ensaymada pero ako ay hindi na po. At kailangan ay katamtaman lang pong apoy ng ating kalan habang nagprito po tayo dito para hindi din mabigla yung ating ensaymada dough or hindi din masunog. Kailangan po ay mainit na talaga yung mantika bago po ilagay yung mga dough natin. At pag mainit na yung mantika ay saka pahinaan na yung apoy ng kalan at saka isalang na po or saka ilagay na po yung mga dough. At huwag ding masyadong mahina yung apoy ng ating kalan para hindi din mamantikain yung ating dough. At dito binanyahan ko lang ng star margarine at saka lagyan ko lang po yan ng asukal na puti. 30 grams lang po yung timbang ng aking ensaymada kaya yung bintahan ko dito ay 5 piso lang po. At sa ating kalahating kilo na harina ay nakagawa po tayo dito ng 33 pesos. Yes mga ga, kalahating kilo lang po ito ha or 500 grams. Pero kung maraming gawaan ay sigurado naman na malaki din yung kikitain. At dito nagtatapos yung ating video. Sana ay nagustuhan po ninyo yung ating recipe ngayon. Ito pong muli ang inyong Kainday Tinapay. Maraming salamat at bye-bye!